Christmas is in the air at ngayong nalalapit na ang Kapaskuhan, itodo na natin ang good vibes. Dito lang syempre sa Good News. Kakanin cravings? Sagot ng good news ang mga pwedeng mabilhan nito. Meron tayong puto sulot na mas mapagmamalaki po ng Navotas at Malabon. Isang ama nagmarcha sa kasal ng anak sa kabila ng karamdaman. Si Papa, nakikita ko na talagang nilalabanan niya yung sakit niya, na kahit talagang inaatake na siya noon, pinipigilan niya talaga. Hong Kong Disneyland, hindi mga kapuso, sa Pampanga lang yan ha. Sobrang ganda po para sa akin. Masaya, ngayon lang ako nakapunta rito. Isang lolo nakipagtawaran para sa isang bisikleta. Iniregalo na lang ng tindera. Eto na ang inyong weekly dose of good vibes. Magandang gabi, ako po si Vicky Morales. Kilalang kakanin sa Navotas. Malaputo bumbong daw pero kulay puti. Pagpatak ng Burr months, kaliwat kanan na nga ang Christmas cravings. Isa na riyan ang iba't ibang mga kakanin. Ikaw, ano ang paboritong kakanin mo? Puto bumbong lang. Bibingka po. Yan, suman. Siyempre, basta food trip, hindi pa huli ang sparkle artist na si Jay Ortega na minsan ng araw tumira sa Navotas. Bukod sa napapanood sa primetime series na Sangre, nanalo rin kamakailan ng Most Promising Male Star Award. Papatingin nila tayo ng iba't ibang kakanin at kailangan ko mahulaan kung ano yun. Habang naka-blindfold. Biko. Biko. Naka-blanca to. Naka-blanca to, no? Mainit. Ano ito? Hindi ko alam kung anong tawag dito. Parang never ko pa ito natikman do. Ang puto sulot ay gawa sa malagkit o glutinous rice na mayroong toppings ng niyog, asukal, cheese at salted egg. 3 dekada nang nagtitinda ng puto sulot ang pamilya ni Kai. Bali, halos 30 years na po kaming gumagawa po ng puto sulot, yung family po namin. Madalas makikita niyo po yan dito sa around Navotas and Malabon. Mahabing ko po siya sa kakanin na biko dahil sa pareho silang malagkit na may asukal din. Plus bibingka na pwedeng dahil sa toppings niya na keso at itlog na maalat. Curious na rin ba kayo sa puto sulot? Jay, ipakita mo na nga sa amin yan. Pwede ba? Yes! Ang dala mga kapuso, pasok tayo. Mukhang mapapalaban ka sa kakanin making, Jay ha. Kai, ikaw nang bahala kay Jay ha. So, maglalagay lang tayo. Ang ganda lang ate. Tama ba to? Okay. Tama po ba yung ginagawa ko? Oo, tama. Tapos i-ano mo lang, clean up mo lang siya, yung Okay. paligid niya, yung water niya. Naku, ingat-ingat Jay. Mukhang mainit na nga ang singaw niyan. Aray ko. Dapat mabilis. Matapos itong mailagay sa steamer, tutusok-tusukin ito at lalagyan ng kaunting tubig. Oh, masarap pala magluto nito. May libreng ano, steam ng mukha, di ba? Bago kayo facial. Ayan, at mukhang luto na ang malagkit. I-assemble na ang puto sulot. Marami pang customers, Jay. Sige, galingan mo ang paggawa. Binabalik-balikan daw ng mga customer ang kanilang puto sulot. Yung ano niya, yung tamis niya okay lang kasi hindi siya yung masakit sa lalamunan tapos yung alat niya nagbe-blend doon sa malagkit. Kaya masarap po siya, hindi siya nakakasawa. Masarap po. Nakuha niya po yung lasa ng puto sulot na Pinalakihan. yun po, pinalakihan. Naging patok po siya kasi unang-una mura. Tapos ang bigat daw sa tiyan talaga, nakakabusog. Kahit 2 piraso lang kainin mo, mabubusog ka talaga. Paano ba naman kasi? Sa halagang 60 pesos, meron ka ng 3 pirasong puto sulot na may matamis na niyog at mas pinatamis pa ng asukal. Sa halagang 70 pesos naman,
may 3 pieces ka na ng puto sulot with your choice of sides. Choose your fighter mga kapuso, ang creamy alat na keso o ang linamnam alat ng itlog na pula. And for only 95 pesos naman, meron ka ng puto sulot overload na ginagara ng cheese at maraming salted egg sa ibabaw. Mas pinasarap pa kapag sinabayan ng champurado, just add 30 pesos. Mura man ang bentahan ng kakanin, huwag nyo itong ismulin dahil nakakaubos lang naman ng 200 to 300 na puto sulot si Kai sa isang araw. Sa isang buwan po, kumikita po kami ng 20 to 30,000 po. At kapag magpapasko, mas mabenta pa raw sila. Ito na rin ang sumusuporta sa pag-aaral ng kanyang anak. Nakakawa po kami ng panggastos pang-aral po ng aking eldest na 14 years old na grade 9 na po ngayon. Pambaon niya, kailangan sa mga ibang activities sa school, doon po namin lahat kinukuha. Lalo na po yung panggastos namin sa pang-araw-araw, dito po namin kinukuha. Since kasama ko po yung magulang ko, gatas ni baby, mga kailangan sa bahay, unti-unti po na nakakabayad na po kami. At ngayong Christmas is waving na! Bilang pasasalamat, may munting sorpresa rin si Kai sa kanyang mga suki. Sharing is caring mga kapuso. Kaya eto ang libreng puto sulot ni Kai. Ang nakikita lang talaga is yung puto bongbong. Gusto ko na mas makilala pa siya. Na meron tag-exist tuwing Burmans na puto sulot. Hindi lang bibingka, hindi lang puto bongbong, hindi lang puto tak-tak na tinatawag. Meron tayong puto sulot na mas mapagmamalaki po ng Navotas at Malabon. Ngayong magpapasko, hangad po namin na ang samahan ng ating mga pamilya singlagkit ng kakanin. Sa kabila ng hirap sa paggalaw, isang amang may karamdaman, ginawa ang abot ng makakaya para maihatid ang kanyang unika iha sa altar. Sa kasalang ito, bumuhos ang luha ng mga dumalo. Pati na ng groom at bride na sina Rodel at Stephanie. Pero hindi dahil may tumutol sa kanilang pag-iisang dibdib. Ang naging problema raw kasi, ang ama ng bride na si Tatay Alan, hindi sigurado kung maihahatid siya sa altar dahil sa iniinda nitong karamdaman. Sobrang importante po. Matagal na rin talaga na hinihintay ni Papa. Meron po kasi akong mga anak sa una. Nag-aalala sila sa akin kasi baka daw walang tumanggap sa akin, walang magyaya na magpakasal sa akin. Si Tatay Alan kasi, hirap nang magbalanse ng katawan at kusang gumegewang ang bawat galaw dahil sa karamdaman niyang Parkinson's disease. Mahirap. Lalo na yung galaw ko. Nakapagod. Nakapahiya lang sila. Dahil sa akin. Ang marcha patungong altar ng mag-ama, matupad kaya? Bata pa lang daw si Stephanie, idolo na niya ang kanyang ama na si Tatay Alan. Hindi lang daw niya sinisikap ibigay ang lahat ng kanilang mga pangangailangan, pati sa bahay, maasahan din daw siya. Masipag sa bahay, mahilig magluto, mahilig mag-ayos ng bahay, tapos nagtatrabaho po siya nung time na yon para sa amin. Si Tatay Alan, bagamat istrikto, lagi raw may advice pagdating sa kanyang love life. Lalo pa at minsan na raw itong nabigo sa pag-ibig bago mahanap ang true love. Stricto din, pero kinakausap po niya kami na ganito, dapat wag mo na kayong masyadong magseryoso. Pero taong 2013 daw, sa edad na 45, una nilang napansin ang panginginig ng kamay ni Tatay Alan. Ilakala raw nilang na-stroke ang kanilang padre de pamilya. Parang yung kamay niya nanginginig na, pero parang hindi lang namin masyadong pinansin. Tapos yung tumagal, yung katawan niya na yung gumagalaw. Hanggang isang araw, nakumpirma mula sa mga espesyalista na sumuri kay Tatay Alan na meron siyang Parkinson's disease o yung karamdaman kung saan tinatamaan ang nerve cells sa nervous system ng isang tao. Dahilan para bumagal ang kilos nito at makaranas ng panginig sa katawan na kanya na raw bibit-bitin habang siya'y nabubuhay. Pag nakainom ako ng gamot, nakawala yung nginig ko. Nakakakilos ako.
Nakakagawa ko ng gawain bahay. Dahil sa kanyang kondisyon, ang naging dasal daw noon ni Tatay Alan, makahanap ang unika iha niya ng lalaking magmamahal at mag-aalaga sa kanya. Kaya noong umusbong ang pag-iibigan nila ni Rodel, minahal na rin daw ito ni Tatay Alan na para na rin niyang anak. Si Papa, tahimik lang, hindi ho siya yung parang mapangaral na talagang lagi nag-a-advise, pero alam namin na andun siya, nakasuporta sa amin. Makalipas ang 7 taong pag-iibigan, ang dalawa, natuloy rin sa simbahan. Pero dahil hirap ng kumilos ang ama, nawala na raw ng pag-asa si Stephanie na makakapagmarcha pa ito sa altar. Pero para kay Tatay Alan, hindi pwedeng hindi siya makarating sa dream wedding ng kanyang unika iha. Si Tatay Alan, paggewang-gewang man, panay pa ang paggalaw at panginginig ng katawan at halos matumba na sa paglalakad. Pero buong puso at lakas pa ring inihatid ang kanyang anak na si Stephanie sa altar ng simbahan. Si Papa, nakikita ko na talagang nilalabanan niya yung sakit niya, na kahit talagang inaatake na siya noon, pinipigilan niya talaga na yung kamay niya, nilalagay niya sa likod para lang po hindi masyado siyang gumalaw. Malakad na kami sa simbahan. Titingin na sila eh. Pero kinaya ko para sa anak ko. Iba po talaga yung moment na yon para sa amin. So ako talaga, hinahawakan ko siya ng mahigpit na minsan ma-out of balance na kami. Pero talagang inaano ko yung sarili ko na huwag kaming matumbang dalawa. Buong higpit ding niyakap ni Tatay Alan ang manugang na si Rodel. Kaya ang mga saksi sa kasalan, napaluhan na rin. So tuwing naiisip ko, binabalikan ko yung mga videos namin, talagang umiiyak po ako. Kasi alam ko na nahirapan talaga yung papa ko at tiniis niya yun para sa akin. Hindi lang sa simbahan, sa reception ng kasalan, si Tatay Alan nagbigay pa ng madamdaming mensahe para sa bagong kasal. Rodel! Ano ang bahala sa anak ko? Alam ko mahal na mga amiga. Kapagpasalamat na ako sa mga magulang mo. Nagtinanggap nila siya hindi. Katali, bahal mo si Rodel. Rodel, mahal mo si Stephanie. Mahal mo mga anak mo. Alam kong nasa puso niya yon na masaya siya. Alam ko po, ramdam ko talaga yung pagmamahal ng papa ko at yung tuwa po niya para sa amin. Si Stephanie, hindi raw nasabi ang kanyang personal na pasasalamat nung araw ng kasal. Kaya isang sulat ang kanyang inihanda bilang sorpresa sa pinakamamahal na tatay. Dear Papa, maraming salamat po sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Mahal na mahal ko po kayo at sana maging mas malakas pa po ang inyong pangangatawan at palagi ko pinagdadasal na wag po kayong pabayaan ni Lord. Alam ko marami pa tayong time na magkakasama, kaya susulitin po natin yun pa. Maraming salamat po sa inyo at saka mahal na mahal ko po kayo. Pagkahaba-haba man ang prosesyon, sa simbahan pa rin ang tuloy. Pero wala na nga raw masasaya pa kung sa iyong pagmarcha patungo sa iyong Prince Charming, ang nasa tabi mo, walang iba, kundi ang kauna-unahang lalaki sa puso mo, ang iyong minamahal na ama. Disneyland Feels sa Santo Tomas, Pampanga. Perfect pasyalan ng buong pamilya ngayong nalalapit na holiday season. Ngayong magpapasko na. Ano pa nga ba ang ganap ng pamilya at barkada? Kundi ang maglamyerda. Pero hindi na raw kailangan pang lumipad pa ibang bansa para sa happiest place on earth. Dahil kung Christmas theme park ang hanap nyo, sagot namin ang pasyalang perfect for the entire family.
Nasa Santo Tomas, Pampanga lang tayo. Nagsimula lang daw ang 5 ektaryang lupain na ito bilang isang bougainvillea farm. Nahabi ng may-ari. Pero kalaunan, ginawang resort na nilagyan pa ng Christmas pasyalan. Gusto lang naming magkaroon ng Christmas village dito sa lugar namin kasi yung lugar po namin is pinakamaliit na bayan sa Santo Tomas, Pampanga, and alam naman natin na yung Pampanga is well-known sa mga Christmas village. Ang 21 anyos na working student na si Joy, isa raw sa mga performer sa pasyalang ito. Kung saan nagbibihis prinsesa siya para magpasaya ng mga bisita. Mag-performance pa lang po ako sa rancho. Nakatulong po yung rancho, lalo sa akin as a student po. Yung pong mga pangangailangan ko sa school, napoprovide ko po sa akin mismo. Hindi na po ako humihingi sa mga magulang ko na panggastos po. Ang tanging hangad ng mga nasa likod ng amusement park, nakapagbigay ng saya ngayong Pasko sa mga pamilyang deserve naman magpahinga. Nay, saan kayo, Nay? Kagaya ni Lola Ellen, 59 years old mula sa Dalahican, Cavite. Kamakailan, nag-viral ang video ni Nanay na naglalakad sa gitna ng malakas na ulan. Sa ACS? Kayo na kayo sa akin? Maglalako kasi sana noon si Lola Ellen ng panindang isda nang abutan ng malakas na ulan. Ano ba yan? Pinapadain. Okay lang yan. Halika, dali. Buksan mo mga paps. Ikaw. Sakay kayo, Nay. Saan? Grabe naman, Nay. Masang-masa na kayo. Okay lang yan. Dati raw, manikurista si Lola Ellen. Performer din siya tulad ni Joy dahil kumakanta raw siya sa mga kainan. Pero dahil nagkakaedad na, pinili na lamang niya magtinda ng tinapa at daing sa kanilang lugar. Alas 3 ng madaling araw, gigising na ako. Pupunta na ako ng Pandawan, mamimila ako ng isda. Bago dadaling ko sa tapahan yung isda, bago ako na yung magdadaing. Matagal ng byuda si Lola Ellen at ang 2 anak naman niya'y may sarili ng pamilya. Kaya ang kasama niya sa buhay, ang isa sa kanyang mga apo na ipinaalaga raw sa kanya ng anak, si Sean Andre. Makalola raw talaga si Sean, kaya kahit kunin ito ng ama, bumabalik-balik pa rin talaga siya kay Lola Ellen. Mas gusto ko po yung ano po namin ni Lola dito, parang yung closeness po, pero parang ganun po. Tsaka mas gusto ko po yung environment po namin dito. Sa kabila nga ng edad, si Lola Ellen pa rin ang bumubuhay at nagpapaaral sa kolehiyo kay Sean sa tulong ng pagtitinda ng daing at tinapa. Kaya kahit abutin man ng ulan, sige pa rin siya sa pagtitinda. Nagtitiis naman siya. Kunyari, wala naman akong benta. Kung yun lang ang ulam namin, hindi siya nag-aanap. Dahil sa araw-araw na pagtitinda ni Lola Ellen at sa pagiging abala sa eskwelahan ni Sean, ang maglola, hindi na raw nakakapamasyal. 16 pa po ako noon, nung napapadalas po yung mga gala po namin na magkasama po. At dahil balita namin, magbe-birthday na si Sean sa darating na December 24. Dami akong wish sa kanya. Kung meron naman ako, bibigay ko sa kanya. Ito ang maagang pa-birthday and Christmas gift ng Good News sa inyo. Ano pa nga ba, kundi ang bonding date dito sa Christmas pasyalan. Pagdating, food trip muna. Dagsa nga ang mga tao ngayong araw. Pero ang maglola, hindi raw magpapahuli sa kasiyahan. Aba si Lola Ellen, naglabas na ng cellphone at nagpicture-picture. Eto pa ang magandang kuhanan, ang mala world-class na fireworks. Siyempre, ang maglola, ready na. At para sa finale, Winter Wonderland sa artificial snow. Masaya. Ngayon lang ako nakapunta rito. Sa yung nag-ano ng snow.
At saka yung pag-aano sa stage. Para sa akin po, yung sa castle po, banda sa fireworks na po. Sobrang ganda po para sa akin. Masaya po dahil ang dami po kasing mga pwedeng spot po na paggalaan po dito. Deserve na deserve nyo yung maglola. Samantalahin ang paglalamyerda sa piling ng pamilya at mga kaibigan. Dahil ang diwa ng Kapaskuhan, mas dama kapag kasama ang mga mahal natin sa buhay. Have a joyful Christmas, mga kapuso! Good vibes ang dala ng video na ito. Kung saan makikita ang isang lolo na ilang araw na raw tinatawaran ang isang bisikleta. Inipon niya yun para makabili ng bike. Matagal-tagal niya inipon yun. Nang iabot na niya ang bayad, isinauli ng tindera ang pera. Dahil ang bisikleta, libre na palang ibibigay sa matanda. Kamusta na kaya ang lolo at tindera sa video? Isang lolo may pangarap na bisikleta. Ang problema, kulang daw ang kanyang pera. Kaya sa araw-araw na pagtawad niya, iniregalo na raw ito ng tindera. Dito sa Pasay City, nahanap ng good news si Lolo Carlo. Tindero ng candy. Sa edad na 88, nagsusumikap siya para sa pamilya. Kahit pahirap na raw siyang maglakad. Nakakarating na nga raw siya hanggang Makati nang naglalakad lang. Yun, pag di na siya magtinda, rinayaan ko kanina siya matulog lang, lalo na pag nag-ulan. Huwag ka magtinda doon kasi gaulan, mababasa siya. Kaya para maibsan daw ang hirap, naisip niyang bumili ng bisikleta. Ang problema, kulang ang pera niya. Samantala, ang 76 anyos na si Lola Fe sa video, naantig daw nang malaman ang ginawa ni tatay. Yung pamangking ko, siya yung nagbabantay dyan sa bike shop. Nakwento niya na mayroong matandang 15 days nang pabalik-balik. Tinatawaran niya yung bike ng 2,000. Kasi ho, ang halaga ng bike ay 4,008. Dahil sa kwentong ito, napagpasyahan ng mga anak ni Lola Fe na ibenta na lang sa halagang 2,000 pesos ang bike kay Lolo Carlo. Ngayon, yung isa kong anak na babae, sabi niya, Kuya, para maibalik sa iyo yung 4,800, magkukontribute tayo tig 500. Pero nang mismong araw na bibili na ni Lolo Carlo ang bisikleta. Kinabukasan, nung madatnang ko, hawak-hawak na ni Lolo yung bike. Sabi niya, pwede ba bang 2,000 na lang to? O sabi ko, sige. Para akong hindi ko alam, siguro ho, tinatsa ako ng Holy Spirit. Sabi ko, Lolo, sige, ibigay ko na lang sa iyo. Ang kabutihang loob ng tindera ng bike ang inspirasyon natin ngayong Sabado. Paano kung ikaw ang makasaksi ng tumatawad na mamimili? Ito na lang talaga, 150 na lang talaga. Pagbibigyan mo ba? Hindi po pwede. O business is business? Balikan nyo na lang ate pag okay na po yung pera nyo. Inalam natin yan dito sa isang ukayan. Susubukan ng ating kasabwat kung makakatawad siya sa mga tindera ng ukayan nang bibilhin sanang regalo para sa anak. Ate, pwede po bang 150 na lang? Kasi 150 na lang po yung pera ko. Ito kasi gusto ng anak ko magagaan. Tuloy-tuloy na nga sa pagtawad sa presyong 150 pesos. Ito na lang talaga, 150 na lang talaga. Maya-maya pa. Sige na, pagbigyan nyo naman ako. Sige na, bigay mo na. Thank you so much. Thank you so much. Ang bait mo. Sumakses ang ating kasabwat. Bakit po naisip niyong ibigay na lang ng 150? Ano sa kanya yung sa anak ko? Sa
Ngayon naman, kasabot na natin ang tindera at mga kapwa-customer naman ang target para sa tatawarang laruan. May bumigay kaya? Ito? 85. Nagsimula ng mamili ng laruan ang ating kasabwat. Ay, hindi mo pwede. 85 po talaga siya. Bantay lang po ako dito, baka pagalitan po ako. Wala po akong pang-abono eh. Dahil panay tawad niya, ang ibang mamimili, nakiusyoso at lumapit na rin. Kailangan ko mabili yung tatlo. 85, 170. At saka isa pa. 255. 255. Magkano pero? 150 lang kasi pero. Maya-maya pa, ang mga babaeng ito, hindi na nakatiis at tila naawa. O ito, wala din akong pera. Ito na lang. Sabay abot ng 100 piso pambili ng laruan. Para makabili, Diba? Pa-birthday mo na yun sa anak niya. Maraming salamat sa inyo mga kapuso ha. Social experiment pa. Thank you po. Birthday po kasi ng anak niya. May anak din po kasi ako. Kaya naiintindihan ko po siya. Samantala, nabalitaan ng good news na ang iniregalong bisikleta kay Lolo Carlo, nanakaw raw pala. Malungkot na siya, kanina ako ang bike niya. Sabi ko, doon na lang siya sa barangay magtinda. Huwag ka na lang pumunta sa Makati. Dahil na rin na nga sa iniindang bukol sa likod, nagpasya raw si Lolo Carlo na huwag nang lumayo kapag nagtitinda. Para magbigay ng kaunting pamasko, Para po sa inyo yan. handog ng good news ang munting grocery items para sa mag-asawa. Maraming salamat. Salamat. At syempre, hindi mawawala ang panindang candies. Tapal ako sa tila. Diba ako sa tila. O, asan ngayon yung bike na yun na? Nawala na. Nakaw. Ano gusto? Hindi ko na mahabol. At nawala man daw ang bisikleta ni Lolo Carlo, ang good news, may inihahanda na raw na bagong bisikleta para sa kanya ang barangay. At tinulungan din nila itong mapa-check up ang bukol niya sa likod. Merry ang Pasko ni Lolo! Gaano man kahirap ang buhay, tayong mga Pinoy, likas na mapagbigay. Wala sa laki o liit, basta bukal sa puso ang pagtulong sa kapwa, babalik sa atin ang biyaya. Tuloy-tuloy ang good vibes ngayong magpapasko. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Vicky Morales. At tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes, siguradong good news yan.